The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained in the desert for 40 days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. This is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, in this first Sunday of Lent, we receive the Gospel of Mark, very concise, unlike the Gospels of Matthew and Luke, wherein the three temptations, the temptations of Christ, were much more elaborated. Here, we receive this word, a very beautiful word, napakaganda, napakalakas. Sana matulungan tayo para sa ating pagpasok o sa ating paglalakad dito sa panahon ng Kwaresima. Kaya naman, ang Ebanghelyo ngayon ay sabi dito, the Spirit drove Jesus out into the desert. Yung ekbalain o ekbalon na salita, no? Yung the Spirit, right after the baptism of Christ, right after that He received the Holy Spirit, that He took upon Himself the condition of sinners, by receiving the baptism that John the Baptist was administering, no, tinanggap niya ang kondisyon ng tao makasalanan. Repenting for their sins. They asked for the baptism from John the Baptist. Right after that, the Spirit, sabi dito, no, drove Jesus into the desert. Ilagay po natin muna sa konteksto, no, sa geographical and yung konteksto ng tradisyon ng ating mga kapatid na Hebrew, ng mga Hudyo. Sabi po sa Israel, there is a place which is the Mount of Temptation, which is in Jericho, in West Bank. Jericho po, ito po yung isa sa pinakamababang syudad, no, sa under the sea level, no. Ang sabi po ay ang tawag po dito sa Mount of Temptation, Jebel Kuruntul sa Arab. Dahil sa Aramaic po, nandun yung salitang doka, o ibig sabihin nun, point of observance. Kumbaga yung napakataas na lugar. Actually, it is about 301 meters high. Sabi nga, ito pong Jebel Kuruntun, doon po nanggaling yung salita, no, yung 40 days in the desert, dahil doon po sa temptation of Jesus Christ. Kaya tinatawag din itong not only Mount of Temptation, but also Mount Quarantine. No? Doon po sa taas nito, meron pong isang Greek Orthodox monastery, na kung saan po maraming mga eremita na ninais doon manatili, mamuhay, para doon nila maranasan din yung labanan na gaya ng nagawa po ni Jesucristo. Interestingly po, meron po itong connection sa kapistahan ng mga Hudyo, yung tinatawag na Yom Kippur o Yom Kippurim, the Day of Pardon or the Day of Atonement, na kung saan, na ayon sa tradisyon, ang sumo sacerdote sa Jerusalem ay meron pong kinukuhang goat na kung saan ipinapatong po niya ang kanyang mga kamay para po ibigay, no, papasanin ang mga kasalanan ng buong bayan at ng kanyang sarili dito po sa kambing na ito. Kaya nga tinatawag na scapegoat, no, yung sacrificial goat, o yung kung saan itong goat na to, matapos niyang tanggapin ang kasalanan ng bayan, ng sanlibutan, ay dinadala
sa labas, no, ng desyerto. At sinasabi po sa tradisyon na dinadala po dito sa taas ng bundok na ito, no, yung Mount of Temptation na kung saan din naganap ang pakikipagtunggali ni Kristo kay Satanas, dito kung saan tinempt po si Jesus Christ. Kaya nga pagdala po ng kambing o yung scapegoat na tinatawag dito sa mataas na bundok na ito, siya po ay iniiwan doon o minsan nga hinahagis doon sa bangin, yung precipice o yung tinatawag na cliff, no, doon sa bangin para ito ay mamatay kasama siguro ng ating mga kasalanan, no. Sabi pa nga ibibigay siya kay Azazel na yung demonyo na kukuha ng mga kasalanan, no. Kaya nga itong sinasabi nga ng tradisyon at sinasabi rin ng mga dalubhasa, itong araw ng ng pagpapatawad yung Yom Kippur at itong scapegoat, they see in Jesus Christ this scapegoat who was driven out in the desert, no. Yung sinasabi nga natin sa panalangin, no, na Lamb of God who takes away the sins of the world, no, who carries upon himself tollis peccata mundi in Latin, no, yung pumapasan, hindi lang take away, hindi lang inaalis ang kasalanan, kumbaga pinasan niya without sinning, without being yung nahulog sa kasalanan, pinasan niya ang konsekwensya ang ating mga kasalanan, no. Gaya nitong scapegoat na inuhulog dito sa bangin na ito na kung saan naganap itong temptations of Jesus Christ. Kaya nga meron 'di ba yung ikalawang temptation according sa Gospel ni Matthew, na kung saan dinala si Kristo sa mataas na lugar, no, lalo na yung kay Luke din, yung ikatlo, no, ikatlong temptation nata yun, na kung saan sinabi tumalong ka mula dito sa bangin na ito, no. Kaya merong connection, no, doon sa tinatawag na scapegoat na hinahagis, no. Kaya nga sabi sa letter to the Corinthians, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become righteous in God, no. Kumbaga siya yung naging kasalanan para sa ating mga kasalanan, para tayo ay mabigyan ng buhay na banal, mabigyan ng buhay na maging just sa harap ng mga mata ng Panginoon Hesukristo, no. Napakahalaga rin nito, no, dahil when we speak about sin, when we speak about temptation, especially sin, ang madalas na iisip lang natin din ay yung kasalanan o hindi ko natupad na batas o hindi ko natupad sa harap ng Diyos, yung aking pagsuway sa harap ng Diyos. But we sometimes forget that every sin that we commit brings consequences. May konsekwensya ang mga kasalanan natin. Lahat po ng kasalanan ng tao may konsekwensya. That consequences that befall others, yung bumabagsak po sa iba, yung galit natin, yung pride natin, yung kasakiman natin, bumabagsak po, may binabagsakan. Marahil yung asawa mo, yung mga anak mo, yung kasama natin sa bahay, yung kasama natin sa komunidad, kasama natin sa trabaho, kasama natin sa eskwela, may binabagsakan ang ating mga kasalanan. At merong mga tinatawag, no, tayo rin ay binagsakan din ng kasalanan marahil ng ibang tao sa atin, no. Kaya makikita natin sa ating maraming sugat sa kasaysayan ay marahil ay karamihan dito ay sanhi ng konsekwensya ng kasalanan natin at konsekwensya rin ng kasalanan ng iba sa atin. Kaya nga napakahalaga nitong pagpasok ni Kristo, no, he being this
sacrificial lamb o yung tinatawag nating scapegoat na pumasan ng kasalanan ng sanlibutan. No, kaya naman tingnan natin, no, ang gaya nitong sa panahon ng Kwaresmang ito, magkaroon tayo ng bagong pananaw na makita natin itong panahon na ito ay mahalaga. Mahalaga dahil gaya ni Kristo pinapasok sa disyerto, no, sabi doon ang Espiritu Santo mismo obliged or drove Jesus Christ to the desert. God too is permitting in our lives, allowing in our lives that we also pass through deserts o pass through our desert, no? Ang desyerto po sa yung Negev, yung lugar sa Judea na hindi po ito yung parang Sahara Desert na mabuhangin, no? Yung nakikita natin sa pelikula o sa picture o sa image, no? Marami pong kumbaga mga bangin, maraming mga bato, maraming mga bushes, no, dito sa desyerto ng Negev. Lalo-lalo na itong lugar na ito kung saan malapit ang Jericho, ang Dead Sea, yung lugar pong yun. No? Kumbaga yun ang imahen, yung setting ng desyerto. Na desyerto na marami ding mga mababangis na hayop na naninirahan. Kumbaga, pinadadaan tayo din ng Diyos sa ating desyerto, sa ating buhay, na kung saan ito yung mga a period of moment of dryness, moment of weakness, yung crisis natin sa buhay, yung sanhin ng kahirapan, sanhin ng precariousness ng buhay, sanhin ng maraming bagay, no, yung kaalipinan sa kasalanan, no, yung salitang temptation nisyonot, no, sa Hebrew, yung pierasmos sa Greek naman, ang ibig sabihin nito yung a time of testing, no? Itong salitang testing na to, it also means a time of verification, to verify. Kaya nga sinabi sa Deuteronomy 6, no, God led his people to the desert to speak to their hearts, for them to know what is in their hearts. Ano ang nasa puso natin? Una sa lahat, itong panahon ng desyerto, it's a time of passage. Panahon lang ito ng transformation, panahon ng paglilinis, pagdadalisay. Kumbaga, walang nananatili, hindi forever ang desyerto. Kaya naman, kung ikaw ay nagdadaan o may dinadaan ng desyerto, makonsol ka dahil hindi ito panghabang buhay, hindi ito permanent place, but a place of passage. Pero kung ito ay passage, pinanggalingan nito ay ang Ehipto at ang kapupuntahan nito ay ang Promised Land. Kumbaga, meron pagliligtas ang ginagawa ng Diyos na alisin tayo sa Ehipto at dalhin tayo sa lupang pangako, sa lupa ng kapahingahan. Kumbaga, kailangan para maalis ka sa Ehipto at makarating ka sa Promised Land, pagdaanan mo ang desyerto. So ito pa lang, it changes our mentality. It helps us to have that courage and consolation and the wisdom na itong pinagdadaanan mo, na pinahintulutan ng Diyos, ay para maalis ka dun sa pagkaalipin ng paraon sa Ehipto. Egypt, in Hebrew, they use the word Mitzrayim, which means anguish. Kaya nga yung salitang pierasmos, no, ibig sabihin yung confinement, yung nakakulong, masikip na lugar. Yung ibang mga dalubhasang rabbi, no, they see the exodus out of Egypt as being in a tight place, which is like a womb, no, yung mga nanay o nananganak, yung mga bata, nandun sila sa isang tight place, and exodus means to be given birth, no, yung ipanganak ka, ilabas ka doon sa lugar na iyon, no, yung panahon ng desyerto, no, tinatawag din nila itong time of gestation, kung saan pinalalaki o
yung growing stages ng tao, yung pananampalataya ng tao para makarating sa lupang pangako. So there is this intention of God to free us from sin, to free us from slavery. Ngayon, kung titingnan mo, itong pinagdadaanan kong hirap ngayon, desyerto ngayon, mahalaga pala ito para may pagdadalisay o yung purification, naalala niyo yung mga ketongin ng nakaraang linggo, no? Paglilinis ang ginagawa ng Diyos, transformation para ako ay dalhin sa kapahingahan sa lupang pangako, yung pangako ng Diyos that He will fulfill, no? Yung pangako ng Diyos. Kaya nga napakaganda rin, no? Dahil sa pakikipaglaban ni Jesucristo, no? Natupad sa kanya ang pangako ng Diyos. Kailangan ni Kristo na maging kaisa sa tao at pumasok sa temptation, no? Gaya ng tao, dahil pinapakita na siya yung bagong Adan. The second Adam, where the first Adam failed, it was then this second Adam's mission to succeed, to be victorious. At napakahalaga, no, yung journey, yung passage, yung Passover na pinagdaanan o pagdadaanan natin at pinagdaanan ni Abraham, pinagdaanan ng bayang Israel, pinagdaanan ni Joseph, na anak ni Jacob, pinagdaanan ni Moises, ni Elisha, maraming figures sa Biblia, sa scriptures, na kailangan dumaan dito sa temptation, dito sa desyerto, yung desyerto, no? Gaya ni Abraham, no? Sabi nga ng isang dalubhasa din, no? Makikita rin natin, no, kung paano si Abraham dumaan din sa mga pagsubok ng Panginoon. Kung titingnan din natin, no, Abraham was also tempted in leaving his security from Ur, no? Umalis siya. Tapos nung ilang taon na wala siyang anak at hindi siya magkaanak, na siya ay matanda at siya ay walang barren and sterile, no? Nung dinalaw siya nung tatlong anghel o yung tatlong bumisita sa kanya na sinabi magkakaroon ka ng anak, si Sarah ay hindi naniwala, no, doon sa pangako, pero si Abraham naniwala, no? Yung test din noon, yung pagsubok din noon, na maniwala ka doon sa salita na itong mga estrangherong ito. At makikita din natin, no, yung temptation sa puso, sa heart, no? Sa kaisipan, no? At yung pangatlo, no, yung temptation sa kanyang lakas, no, yung sa strength, sa idols, no, yung sinabi ng Panginoon, no, dalhin mo ang iyong anak dito sa bundok at ito'y ialay mo sa akin, no, yung temptation na idol, yung ibigay mo, no, wag mong gawin ang iyong anak na iyong idolo, no, ng iyong buhay, no. Kaya makikita rin natin kung ano yung pinagdaanan ni Abraham, ama ng pananampalataya, ganun din ang pinagdaanan ni Moises, ni Jose, ng mga ng bayang Israel, no, where most of them failed, no. Moses failed by doubting also the love of God. Dun sa Meribah and Massa, yung bayang Israel, no, marami rin silang failure, no. So it was necessary for Christ to embody, to incarnate in himself the people of Israel, incarnate in himself humanity, our humanity, para yung tagumpay ni Kristo laban sa mga tukso, laban sa temptation, no, at siya mismo ang sumagot, no, ng tagumpay para sa Panginoon Diyos, ay para sa atin. Hindi ito bilang test o modelo na kailangan nating pantayan, kailangan nating, kung hindi, maging kaisa kay Kristo. Dahil si Kristo ay nakiisa sa ating kasalanan para tayo ay makiisa sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagiging anak ng Diyos, sa pagiging tapat, at para sa kanya matupad ang Shema Israel, na mamahalan Diyos ng buo niyang puso, ng buo niyang isip at ng buo niyang lakas, no, yung pagpasok ni Kristo dito, no, sa
sa temptation na ito, at yung temptation din na pumasok sa kanya nung isinabuhay niya nung siya ay nakapako sa krus, kung saan minahal niya ang Diyos ng buo niyang puso, no? Sinibat ang kanyang puso, ang kanyang isipan, nilagyan siya ng korona ng tinik, at ang kanyang lakas, ang kanyang pinako, ang kanyang mga kamay at paa sa krus, no? Natupad sa kanya ang Shema Israel, yung pangako, no? Kaya nga yun yung gustong ang dahilan ng disyerto para sa atin ay madala tayo at maging ganap sa atin ang pinangako ng Diyos. You shall love the Lord. Pinapangako ko, mamamahal mo ang Diyos ng buong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Pero kailangan mong dumaan dito sa desyertong ito para maranasan mo sino ang Diyos. Para makita mo ano ang nasa puso natin, anong nasa puso mo. Kaya naman, itong desyerto, no, yung pagpasok ni Kristo dito, desert means midvar, no, kung saan it's the place of the Word of God, yung davar, no, yung midvar, kung saan tayo kinakausap ng Diyos, kung saan nais ng Diyos na itong kanyang salita ay matupad, na matuto tayong umasa sa salita ng Diyos, pumasok sa kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay maging kalooban natin. Yung gusto ng Diyos, yun yung maintindihan natin, yun din ang gusto natin. Yun din ang ating inaasam, yun din ang ating hinahanap, which is to enter promised land, to be with God and to be happy and to feel love and secured. No? Kaya naman, tunay na pagtagumpayan ni Kristo ang temptation na ito to be one with us. Kaya naman, no, yung makikita natin ang simbahan, binibigyan din tayo ng mga armas para makapasok dun sa gaya nung sinasabi kay San Mateo, na hindi sinabi dito kay to be tempted by Satan, no, itong 40 days tempted by Satan, no, inelaborate ni Matthew, no, yung temptation sa heart, yung temptation of security, yung bread, yung security, yung affection, no, kung saan natin linalagay ang ating mga seguridad, no, yung pagpasok sa kalooban ng Diyos. Sa harap nitong temptasyon na ito, tinutulungan tayo ng simbahan na sinasabi sa atin, enter fasting. Hindi lang po ito fasting sa pagkain o sa tsokolate o kung saan pa mga bagay, but to fast, to not to seek nourishment in things that will not give you nourishment, kundi hanapin natin. Fasting also means to seek what is the real bread, what is the real daily bread, yung magbibigay buhay sa atin. Yun yung salita ng Diyos, yun yung relasyon natin sa Diyos. Kaya naman sinabi rin, no, na ang ikalawa, no, yung temptation sa mind, yung temptation about history, yung baguhin ng ating history gaya ng Meriba and Massa ng bayang Israel, no. Nandito pa ang Diyos sa ating gitna, sa harap ng aking sitwasyon, asa ng Diyos, anong ginagawa ng Diyos. Sa harap po nito, tinutulungan tayong manalangin, magdasal, fasting sa security, sa temptation ng history, ng mind ay prayer, manalangin. Our Father, let your will be done in heaven and in earth, no? Yung give us this day our daily bread, no? Forgive us our sins. Yung panalangin po, manalangin sa Panginoon. Yung always in this intimate relationship and personal relationship, manalangin bilang mga anak sa Ama, na meron tayong Amang nasa langit. At yung ikatlo naman, yung temptation sa lakas, sa strength, to love God with all our strength, no? Yung tinetempt tayo sa mga idols, yung mga idols ng mundo, na doon natin hanapin yung mga desire natin, na doon natin dinalagay, doon natin hinahanap, no? When we give ourselves to these idols, thinking that it will give us, no, yung kung ano yung gusto natin, it gives us not only anything else but slavery. Kaya naman ang tulong ng simbahan ay almsgiving, magbigay ng limos, magbigay ng tulong, hindi lang siguro yung material o yung pera, kundi yung ating oras, yung ating panahon, yung ating lakas, no? Kaya naman
yung kumbaga mga kabataan o yung pamilya sa bahay, no, yung tumayo ka para ikaw na ang maglinis o maghugas o magluto o yung ibigay mo ang iyong sarili. That is also almsgiving, to give oneself, no, yung tinutulungan tayong lumabas mula sa pagkaalipin sa sarili, no, yung mamuhay para sa sarili lamang, para yung pumasok itong panahon ng desyerto, maintindihan kung sino tayo, no, at makilala itong Diyos na ito, para ang makapasok sa tunay na kapahingahan. Ano ba yung tunay na kapahingahan? Naalala nyo ba yung biyanan ni San Pedro, no, na may sakit, no, a fallen image of man, yung decadence ng man, no? Ano yung tunay na natura ng tao? Yun yung pagkatapos siyang ibangon ni Jesucristo at pagalingin, yung healed man, yung a man with full of yung health, yung full buo na tao, yung fulfillment ng tao, ay makapagsilbi, ay makapagmahal. Yun ang promised land, yun ang kapahingahan. Si Kristo na mamahinga sa krus, dahil sa krus niya malas, ipinakita, no, ipinahayag ang pagmamahal ng Diyos, yung maibigay niya totally himself to God and to the humankind, to love God with all his heart, mind, and strength, yung Shema Israel, to be fulfilled in him. Kaya naman napakaganda rin nung ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, after John has been arrested, no, yung sinabi nga, when the son of a just man sets, another just man's sun, yung araw, will rise, no, yung liwanag. Ito nga si Kristo nagsimula matapos na ang misyon ni Juan Bautista. He came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment, yung fulfillment or fullness of time. Ito na ang panahon, yung kairos. Ito na yung opportune time na binibigay ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Abot kamay. Nasa atin na. Binibigay na ng Diyos. Repent and believe in the gospel. Yung believe, yung emuna, amen, no, yung kumbaga panghawakan, no, to stand on firm ground, have faith in the good news, itong mabuting balita na binibigay ng ating Panginoon Diyos. No, kaya naman itong ebanghelyong ito na iba sa usual na ebanghelyong naririnig natin kay Mateo at kay Lucas, napaka-concise, but the catechesis, the word, the wisdom that this gospel is telling us, that this time of Lent is the time of God's fulfillment of His promise. And the journey, yung 40 days ng Kwaresima, yung Kwaresima ng ating buhay, yung desyerto na ating buhay, na ating pagdadaanan, o kung saan pinahintulutan ng Diyos na ating pagdaanan, ay kailangan at napakahalaga para tayo ay makita natin ang ating puso, mag-repent, no, magbalik loob, at panahon hindi lang na makita natin ang ating kasalanan, kundi panahon din at okasyon din na dahil hawak natin ang ating kahinaan, ang ating poverty, mas lalo tayo may pagkakataong magtiwala sa Diyos, na umasa sa Kanya, na ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya, na tapat at magdadala sa atin sa kabuuan ng fulfillment ng Kanyang mga pangako. Ang Kanyang pangako ay tayo ay makapagmahal. You shall love the Lord your God with all your heart, mind, and strength. At yung pangako ng kapahingahan. Kaya naman mga kapatid, I wish each and everyone a blessed and holy time of Lent. In this first Sunday of Lent, may God give us that faith that He has given to Abraham
and He has given also to all the people of Israel and to all of us, not only to look and see our sins, but in that moment, taking that occasion to see the love of God for each and every one of us and what God is going to do for everyone. Kailangan lang dumaan sa desierto.